Kasi nandun yung Nery Colmenares. Nandun na. Baka Anong connection naman at ba't nandun yun? Bakit naman, sa dami ng taong dapat itapos, sabi ko nga, dapat ang ipinatawag ang Solicitor General, o kaya kahit na sinong Chief of Police, nung panahon, o Superintendent, panahon ni Pangulong Duterte, o tinawag ang DOJ Secretary, bakit naman nandun ang Nery Colmenares? Oo nga po, kasama sa mga inimbitahan. Ayaw ko lang wala naman natin nag-motion kung nasa inimbitahan. Kaya nga, gusto ko nga tanong ngayon, bakit po? Halimbawa, kung nandun ako. Kaya nga sabi ko sa iyo, maghahalo ang tinalupan kung nandun ako eh. Ano po dahilan bakit nandito si Secretary, Dating Congressman Nery Colmenares. dating Congressman Nery Colmenares. Opo. Ano pong dahilan ba't nandito yung dating Senadora Layo de Lima? Opo. At una ko pong itanong, Mr. Chair, huwag po kayo magagalit, bakit po yung seating arrangement ay ganito po ang ginawa ninyo? Pinagtabi-tabi nila. Bakit tinabi po nyo si Pangulong Duterte kay... De Lima. Opo. Kay hindi niya makilala kung sino eh. Bago hair. At pagkatapos, tinabi mo si... dito pa lang meron na pong ano eh. Dito pa lang may plano na Kasi po kayo totoo panghiya dito Ako, eh. totoo yun. Di ba? May intimidation na kaagad yun. Alam po ninyo yung gagawin nyo. Pinlano po nyo ito eh. Pati sa seating arrangement. Baka akala ninyo hindi lantat sa lahat ng tao ito lang. Kaya natin pinapaliwanag. Doon pa lamang sa seating arrangement, meron na po kayong plano. Totoo. Halatang-halata. Hindi mo na halata. Hindi. Ako mahina ako sa ganyan eh. Panawanag nyo nga, paano nagkaroon ng Malaysia, yung pagtabihin mo ang dating Pangulo at si De Lima? Anong masama doon? Magkaawa yung dalawa eh. Oo nga. Mortal Sa enemy. totoo lang, sa korte, hindi Magkahiwalay talaga yan. talagang hiwalay yun eh. Kaya nga yung nasa left side yung isa, nasa right side yung isa. Dito pinagtabi mo eh. Totoo. Meron kang plano eh. Na para talagang pagalitin kung sino man. Well, ang dating Pangulo Paano kung halimbawa, yung talagang paano kung hinaplik? Hindi iwasan nga ng korte yung ganun eh. Di ba nung isang araw, dinidiscuss natin yung kung gaanong klaseng neutrality ang dapat na i-demonstrate ng isang hukom. The cold neutrality of an impartial judge. Yeah. Kaya nga doon pa lang sa setup, hoy, doon ka. Doon ka. Hindi pwedeng maglapit yan. Bakit dito pinagtabi mo? Totoo. So, ang tanong ko, Mr. Chair, bakit niyo po pinagtanong? Tapos sa kabilang banda, si Trillanes, magkakatabi talaga sila. Mukhang... Bakit nga? Ano dahilan? Ako sa tingin Hindi ba meron silang gustong palabasin? Opo, may mga intimidation tsaka talagang gusto nilang... At pagkatapos, Opo. ito, pati yung order ng kung paano ang tanong. Ito muna mga pagkatapos, huli na yung yung pambubuisit na lang nung senador. O siyempre, hapong-hapo na yung Pangulo eh. Opo. Ikaw ba naman na nakaupo ka ron ng mahigit na 10 oras? Alas Di ba? na yun eh. At saka yun muna Si talaga. Chairman Barbers nga ako paano dahil nasa Subic nga ako. Minsan walang signal. pag naglalakbay kami, walang hindi ko pero siya patayo-tayo siguro sa dami na matagal eh. Totoo po. Totoo yan. Tapos nung bandang huli na, siguro hapunan pa rin, tsaka ngayong pinrubok nito. Kaya may plano eh. Ngayon, ito nalantad sa buong daigdig. Maraming nang nanonood eh. Nalantad ngayon. Oo nga, bakit ganun? O ngayon, tsaka mo ibibigay niyo yung transcript. Tatanggapin ng ICC. Bahala kayo sa buhay niyo. Ngayon, merong statement na pinalabas ang ang Palasyo. Opo. Sa pamamagitan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. alam mo ba yung statement? Basahin mo nga. Teka, hanapin ko lang. Hanapin mo nga. Hindi, kasi punta muna natin si Nery Colmenares. Sige, naiwan natin yun. Kasi parang parang nagmanifest, pinayagan nata si dating ES Mejardea. Opo. Nang sinasabi niya, wala ng jurisdiction ng ICC. May nagtanong ngayon sa party ng mga congressmen, pinagsalita ngayon ang Nery Colmenares. Si si Manuel Kong. Ha? Ang nag-lead question kayo. Hindi si Manuel. Hindi ba? Hindi. Ano naman ang personality? Ito pa walang pagmamaliit sa aking mga dating kasama sa Congress. Bakit naman siya yung nagpaliwanag? Bakit hindi nagpaliwanag kung sino yung authority doon? Diba? Na yun daw naman ay dissenting opinion lang. Yung rule daw ng majority, meron pa rin daw jurisdiction ang ICC. Ang tanong,
Anong authority nung Nery Colmenares? Oo nga, tagpo na yun. No? Di ba? Yes. Kaya ang gusto ko sana, nandun yung Solicitor General. Para... Sapagkat ang Solicitor General, yan po yung abogado ng gobyerno. So, nung panahon ni Pangulong Duterte, sino ang Solicitor General? Oo. Si Calida, kung yung tama. Oh, di dapat Calida. tinawag siya na si Oo. dating Solicitor General Calida. Jose Calida. Oo. Kahit pa paano, doon makikita mo, may magtatanggol sa panig ng Pangulo. Oo. Magiging balancing ngayon at magkakaroon siguro ng due process. Nako. Ito po kong statement ng Executive Secretary Lucas Bersamin. If the former president desires to surrender himself to the jurisdiction of the ICC, the government will neither object to it nor move to block the fulfillment of his desire. But if the ICC refers the process to Hindi, yung Interpol... unang isang paragraph. Oh, Yung unang paragraph Ayan muna. po. If the former president desires to surrender himself to the jurisdiction of the ICC, the government will neither object to it nor move to block the fulfillment of his So, desire. alam mo yung mali dyan. Opo. Meron ng presumption na meron jurisdiction ng ICC. O maring hindi nila inaral kung totoong may jurisdiction ng ICC. Dito sa yan, first paragraph na yun, lumilitaw. Hindi ko rin mabasa, mali ito. Pero, Yan. Ito yung malaki. Yan. puro if yan, ha? Ibig sabihin, if. Kung. Opo. If the former president desires to surrender himself to the jurisdiction of the ICC. So dito may presumption na ang ICC may jurisdiction. Oho. Pero sa totoo lang, wala nang jurisdiction eh. Kung hindi ko nagkakamali, diniscuss natin ito noon eh. Yes po. Nag-withdraw ang ating bansa Sa Rome Statute. sa Rome Statute 2019. Opo. Okay. Magkakaroon ng visa yung withdrawal after 1 year. Ito yung requirement eh. Ibig sabihin, 2020 ka dapat maghintay ka kasi pag nag-withdraw ka, hindi ka agad tatanggapin yun kasi maaaring kaya ka nag-withdraw dahil meron kang tinatakpan, di ba? So para merong due process talaga, magte-take effect ang withdrawal mo after 1 year. After 1 year, okay. Oh. Dapat sana ang ginawa niyang prosecutor ng ICC na yan, may pagka-inutil din yan dyan eh. Ano? Paano? Dapat ang ginawa niya, habang meron pang jurisdiction, Yung 1 year... hindi niya dapat pinayagan na mawala yung 1 year na plaso na yon. Nakapag-file na siya. Ayun. Kagaya ng nangyari, kasi ang ginamit nung ICC doon sa majority decision, magtataka ka eh. Ayaw nilang gamitin yung parang Article 127 yun eh. Ang pinag-uusapan kasi doon, pag nag-withdraw ka, after 1 year, wala na. Opo. Ang ginamit niya ay yung nakalimutan ko yung yung the law on treaties ito eh. Bakit yun ang gagamitin mo? Eh, general law yun eh. Yung ICC, yung Rome Statute is a special law. Opo. Alam mo, sa mga abogado, pag naglaban yung dalawang batas, ang palaging magpiprevail yung special law over the general law. Oho. Parang Vienna Convention on the Law of Treaties. Okay. Yun ang ginamit niya. General law eh. General, Oh. Lehis generalis, sabi niya. Yung lehis specialis. Special law will always prevail over a general law. Pagkatapos, ang ginamit pa ng yung Burundi. Yung daw Burundi, Opo. nakapag-file, pero hindi, anong tawag doon? Hindi, nakapag-ano pa rin, nakapag-ano ng jurisdiction. Kasi, 2 araw bago mag-lapse, nakapag-file ang Burundi. Ayun. Hindi kagaya natin. Nakahabol. Nakahabol siya, 2 araw na lang, maglalapse na yung Ayun.